Magandang araw mga bata! Narito akong muli upang kayo ay turuan ng panibagong aralin sa Araling Pilipino. Tayo ngayon ay nasa ikalawang aralin ng ikalawang quarter. Paksa at datos sa binasang sanaysay o teksto. Pagkatapos ng araling ito, ay inaasahang masasabi mo ang paksa sa binasang sanaysay. Makapagtatala ka ng datos mula sa binasang teksto at nabibigyan mo ng kahulugan ang kilos ng mga tauhan sa napakinggang pabula. Bago tayo tumungo sa ating aralin sa araw na ito, ay magbalik-aral muna tayo sa nakalipas nating aralin. Ano ang pang-uri? Tama! Ang pang-uri ay bahagi ng pananalita na naglalarawan ng ngalan ng tao, bagay, hayop, pangyayari, lugar, kilos, oras at iba pa. Kadalasan ginagamit ito upang mas bigyang linaw ang isang pangalan. Basahin natin ang panuto. Basahin ang mga pareralang ginamit sa kwento. Piliin ang salitang naglalarawan o mga pang-uri. Isulat ang inyong sagot sa sagutang papel. Una, tahimik na umiiyak. Ikalawa, malakas ang loob. Ikatlo, lumang jeep. Ika-apat, matibay ang bahay. At ika-lima, butas ang bulsa. Okay mga bata, sagutan na natin. Ano kaya ang sagot sa number 1? Tama. Ang sagot ay tahimik. Ikalawa? Yes, malakas. Ang loob ay malakas. Number 3, lumang jeep. Ano kaya ang sagot dito? Okay, ang sagot ay luma. Ika-apat, magaling, matibay. At ika-lima, tama, butas. Mga bata, nakabasa na ba kayo ng isang patalastas o announcement? Tungkol saan ang inyong nabasang patalastas o announcement? Ngayon mga bata, ay may inihanda akong patalastas o announcement. Handa na ba kayong makinig mga bata? Kung handa na, ay maaari na kayong pumunta sa pinaka-komportable kayo upang pakinggan ang aking babasahin. Nangangailangan ng kalihin, babae, gulang, 20 hanggang 35 taong gulang. Pinag-aralan, tapos ng bokasyonal o 2 taon sa kolehiyo. May kaalaman sa computer, Microsoft Word, Lotus, Excel, email. Mag-apply sa
SM Department Store, lungsod ng Lucena. Hanapin si Ginoong Percival Fernandez, tagapamahala. Ngayon naman mga bata, ay sagutan natin ang gawain sa pagkatuto bilang isa. Basahin natin ang panuto. Sagutin ang mga sumusunod na tanong tungkol sa patalastas. Isulat ang sagot sa inyong sagutang papel. Una, anong hanap buhay ang kailangan sa patalastas na nabasa? Ikalawa, ilang taon ang maaaring mag-apply sa bakanteng posisyon? Ikatlo, anong kasarian ang hinahanap para sa pagiging kalihim? Ikaapat, anong mga kaalaman ang dapat taglayin ng isang kalihim upang matanggap sa trabaho? At ikalima, saan siya dapat mag-apply? Ika-anim, sino ang maaaring hanapin sa pag-apply? Ika-pito, bakit hindi kinakailangang tapos ng 4 na taon ang nag-a-apply ng trabaho? At ika-walo, sa palagay mo, kaya rin ba ng lalaki ang trabahong hinahanap ng SM Department Store? Ipaliwanag ang iyong sagot. Ano kaya ang tinatawag na datos? Ang datos ay koleksyon ng mga elemento o mga kaalaman na ginagamit sa mga eksperimento, pagsusuri, o pag-aaral ng isang bagay. Ito ay mahalagang bahagi ng anumang pagsusuri dahil dito nakasalalay ang tiyak na resulta o bunga ng isang pagsusuri. Sa pangangalap ng mga datos, mainam na itala ang mga ito sa binasang teksto. Dapat ito ay nagtataglay ng tiyak na impormasyon patungkol sa bagay, tao, lugar o pangyayari. Ano ang teksto? Ang teksto ay babasahin na naglalaman ng mga ideya tungkol sa iba't ibang tao o impormasyon tungkol sa mga bagay-bagay. Ngayon naman mga bata, ay sagutan natin ang gawain sa pagkatuto bilang 2. Ibigay ang datos ng mga sumusunod. Isulat ang sagot sa iyong sagutang papel. Una, bilang ng rehiyon sa Pilipinas. Ikalawa, petsa ng kapanganakan ng bayaning si Dr. Jose Rizal. At ikatlo, lugar kung saan ka isinilang. Mga bata, ulitin nga natin ano nga ang ibig sabihin ng datos. Magaling! Ang datos ay koleksyon ng mga elemento o mga kaalaman na ginagamit sa mga eksperimento, pagsusuri o pag-aaral ng isang bagay. Ano naman ang teksto?
Tama! Ang teksto ay babasahin na naglalaman ng mga ideya tungkol sa iba't ibang tao o impormasyon tungkol sa mga bagay-bagay. Ngayon naman mga bata, sagutan natin ang gawain sa pagkatuto bilang 3. Tukuyin ang pangunahing diwa. Isulat ang letra ng sagot sa sagutang papel. Unang bilang. Ang mahal na Birhen ng Kapayapaan at Mabuting Paglalakbay, Nuestra Señora de la Paz y Buen Viaje, ang patron ng Antipolo sa Rizal. Dito, ang pagdiriwang ng pesta ay sa buong buwan ng Mayo. Ipinagdiriwang din ito sa 8 ng Disyembre. Ito'y dinarayo ng maraming taong naisumiling ng biyaya sa patron ng bayan. A. Ang pagdiriwang ng mamamayan ng Antipolo, Rizal, ng pista ng Mahal na Birhen ng Kapayapaan at Mabuting Paglalakbay. B. Ang hindi pagdiriwang ng mamamayan ng Antipolo, Rizal, ng pista ng Mahal na Birhen ng Kapayapaan at Mabuting Paglalakbay. C. Pagsalungat sa pagdiriwang ng mamamayan ng Antipolo, Rizal, ng pista ng Mahal na Birhen ng Kapayapaan at Mabuting Paglalakbay. Letter D. Ang kaguluhan sa pagdiriwang ng mamamayan ng Antipolo, Rizal, ng pista ng Mahal na Birhen ng Kapayapaan at Mabuting Paglalakbay. Ikalawang bilang. Ipinagdiriwang taon-taon ang kapistahan ng Patrong San Martin, pati na rin ang higit na masiglang kapistahan ng Mahal na Cruz sa bayan ng Bukawi sa Bulacan. Meron ditong pagoda sa Wawa o prosesyon sa ilog. Iniikutan ng maraming taong lulan ng maliliit na bangka ang Mahal na Cruz na nasa napakagarang pagoda. Ito'y ipinuprosesyon sa kahabaan ng ilog, Bukawi hanggang sa Wawa, kung saan sinasabing nakuha ng mga mangingisda ang Mahal na Cruz. A. Ang pagparada ng Mahal na Cruz sa kalsada ng Bukawi hanggang sa Wawa. B. Ang pagparada ng Mahal na Cruz sa kabundukan ng Bukawi hanggang sa Wawa. C. Ang pagparada ng Mahal na Cruz sa ilog ng Bukawi hanggang sa Wawa. Letter D. Ang pagparada ng Mahal na Cruz sa dagat ng Bukawi hanggang sa Wawa. Ikatlong bilang. Ang Moriones ay hindi sa entablado ginaganap, kundi sa mga lansangan sa buong bayan. Ito'y idinaraos taon-taon, ilang araw pagkaraan ng Biyernes Santo o Mahal na Araw. A. Ang pagdiriwang ng Moriones Festival. B. Ang pagdiriwang ng Pahiyas Festival. C. Ang pagdiriwang ng Higantes Festival. Or letter D. Ang pagdiriwang ng Sinulog Festival. Ika-4 na bilang. Noong panahon ng Espanyol, ang mga Pilipino ay hindi masasabing malaya. Nasa ilalim tayo ng mahigpit at malupit na pamamahala ng mga Espanyol. Salamat na lamang sa ating dakila, matatapat at matatapang na bayani. Nakipaglaban sila upang matamo ang ating kalayaan. Letter A. Ang mga Pilipino sa panahon ng mga bagong bayani. B. Ang mga Pilipino sa panahon ng mga Espanyol. C.
ang mga Pilipino sa panahon ng kalayaan. Or letter D, ang mga Pilipino sa panahon ng Hapon. Ikalimang bilang. Ang Girl Scouts of the Philippines ay ang pambansang samahan ng mga kababaihan na may misyong matulungan ang iba pang kababaihan na matutuhan ang kahalagahan ng pagiging babae upang maihanda ang sarili sa tungkulin sa pamilya, pamayanan at sa buong mundo. A. Ang layunin ng Girl Scouts of the Philippines. B. Ang pamilya ng Girl Scouts of the Philippines. Letter C. Ang samahan ng Girl Scouts of the Philippines. Letter D. Ang paligid ng Girl Scouts of the Philippines. Ngayon naman mga bata ay sagutan natin ang gawain sa pagkatuto bilang 4. Basahin ang talata. Tukuyin ang pangunahing diwa ng sumusunod na talata. Isulat ang letra ng sagot sa iyong sagutang papel. Unang bilang. Ang Pilipinas ay bansang sagana sa likas na yaman. Kabilang dito ang mga puno, halamang gaya ng gulay, prutas at halamang gamot. Bilang tradisyon, naniniwala ang ating mga ninuno sa mga halamang gamot bilang lunas sa sakit at iba pang karamdaman. Sa kasalukuyan ay unti-unti nang dumarami ang natutuklasang halamang gamot. Isa na rito ang okra na kilala ring ladyfingers sa wikang Ingles. Letter A. Ang gamot ng Pilipinas sa halamang gamot. Letter B. Ang puno ng Pilipinas sa halamang gamot. Letter C. Ang salat ng Pilipinas sa halamang gamot. Or letter D. Ang yaman ng Pilipinas sa halamang gamot. Ikalawang bilang. Maganda ang okra sa digestive system natin. Nakatutulong ito sa pagpapadali ng sistema ng pagdumi natin. Gayun din, kabilang ang ilang seryosong karamdaman gaya ng colitis, pamamaga ng lining ng colon, diverticulitis, maliit na umbok na parang bulsa sa ating digestive system, ang iba pang nabibigyang lunas ng gulay na ito. A. Ang benepisyo ng pagkain ng okra. B. Ang kasamaan ng pagkain ng okra. C. Ang kulay ng pagkain ng okra. Letter D. Ang epekto ng pagkain ng okra. Ikatlong bilang. Ayon sa ating kasaysayan, ang mga kabataan ang namumuno at nagsikhay upang maipagtanggol ang bayan laban sa mga manlulupig na dayuhan. Nasa kasibulang-gulang ang mga bayaning sina Jose Rizal, Andres Bonifacio, Emilio Jacinto at iba pang kapwa nila bayani noong ipinakita nila ang pagtatanggol sa bayan laban sa mga dayuhang Espanyol. A. Matatanda ang nagtanggol sa Pilipinas sa mga Espanyol. B. Mag-asawa ang nagtanggol sa Pilipinas sa mga Espanyol. C. Kalalakihan ang nagtanggol sa Pilipinas sa mga Espanyol. Or letter D. Kabataan ang nagtanggol sa Pilipinas sa mga Espanyol. Ika-4 na bilang. Nasa kabataang gulang din ang mga sundalong Pilipino
nakabilang sa mga tagapagtanggol ng bataan. Maging ang mga hinuhubog at sinasanay sa buhokbong sandatahan ay pawang nasa kabataang gulang. Ito ang mga patunay na aktibong pakikilahok ng mga Pilipinong kabataan sa pagtatanggol sa bayan. Sila ang may lakas, talino, at kakayahang manindigan para sa kadayaan ng bayan. A. Ang katangian ng mga sundalo. B. Ang kalayaan ng mga sundalo. C. Ang kabataan ng mga sundalo. Or letter D. Ang panindigan ng mga sundalo. Ikalimang bilang. Ngunit sa panahon ngayon na malayo na ang narating ng makabagong teknolohiya at modernisasyon, nasaan na nga ba ang mga kabataan? Nasaan ang kabataang naglalaan ng kanilang magagandang sandali, mga pangarap at kasiglahan sa ikabubuti ng kanilang bayan? Ito ay ayon sa katanungan ni Padre Damaso na hinango sa nobelang El Filibusterismo. A. Ang pagsabay ng teknolohiya sa pagiging makabayan ng kabataan. B. Ang kaugnayan ng teknolohiya sa pagiging makabayan ng kabataan. C. Ang kasinungalingan ng teknolohiya sa pagiging makabayan ng kabataan. O letter D. Ang narating ng teknolohiya sa pagiging makabayan ng kabataan. Mga bata, upang itama ang inyong mga kasagutan ay maaari kayong tumingin sa mga susing sagot. Gawain sa pagkatuto bilang isa, unang bilang, kalihim, ikalawa, 20 to 35, ikatlo, babae, ikaapat, may kinalaman sa computer, ikalima, SM Department Store, lungsod ng Lucena, at ika-anim, Ginoong Percival Fernandez, tagapamahala. Susing sagot sa gawain sa pagkatuto bilang tatlo. Unang bilang, letter A, ikalawa, letter C, ikatlo, letter A, ikaapat, letter B, ikalima, letter A. Gawain sa pagkatuto bilang apat. Una, letter D, ikalawa, letter A, ikatlo, letter A, ikaapat, letter C, at ikalima, letter B. Mga bata, para sa karagdagang gawain, ay sasagutan ninyo ang sumusunod. Gawain sa pagkatuto bilang 5. Puna ng tamang sagot ang patlang. Isulat ang sagot sa iyong sagutang papel. Ang teksto ay babasahin na naglalaman ng mga ideya tungkol sa iba't ibang tao o impormasyon tungkol sa mga bagay-bagay. Sa pangangalap ko ng mga datos, naitala ko ang mga ito mula sa binasang teksto. Nilagyan ko rin ito ng tiyak na impormasyon patungkol sa bagay, tao, lugar o pangyayari. Hindi ako gumamit ng sariling blank. Sana ay marami kayong natutunan sa ating aralin sa araw na ito. Muli, ako si Ma'am Justin, ang inyong guro sa ika-6 na baitang Filipino. Maraming salamat. Hanggang sa muli.